God bless everyone. At nawa, pagpalain tayo ng Panginoon mula sa kanyang salita. Ang title ng message natin is The Transformative Power of the Word of God. So ang pag-uusapan natin is about the Bible, the Word of God. No? Sa 10 na ECC basics, ang number 1 is about assurance of salvation. At yung next is about the Word of God, about the Bible. So, yung ginawa natin about the 10 presentations noon, topical preaching or let's say lecture. Pero yung ginagawa ko ngayon is what we call expository preaching. At ngayon yung tinatawag natin na textual. Isang verse lang. Pag tinatawag na textual, isang verse or dalawa. And then, mula doon, ina-expound. May mga ibang supporting verses, pero yung main discussion is about Hebrews 4:12 ngayon. Pero of course, meron pang ibang mga verses na titingnan natin mamaya. Now, yung may isang known theologian, German theologian, na ang pangalan niya ay si Karl Barth. At meron siyang view about the Word of God. So, dinivide niya ng tatlo. Una, may tinatawag na preached. The Word of God preached. Yung naipapangaral na Word of God. At tayo na galing sa Protestant tradition ay very strong yung emphasis natin ng preaching of the Word of God or the Bible. Ang view natin ay the preaching of the Word of God is the Word of God. Yung naipapangaral na Bible is the Word of God. Okay, so yun yung isa sa emphasis natin, kaya mataas yung view natin sa preaching. Then isa pa sa view niya is the written Word of God or the Word of God written. Ito yung Bible. And then, the Word of God in the flesh, si Jesus Christ. Right? Itong si Karl Barth ay okay naman yung sinusulat niya, pero may mga controversial din na nag-invite sa evangelical community to respond. Meron din akong isang kaibigan noon at isa siyang Pentecostal. Sabi niya, classify niya yung Word of God into two. Sabi niya, yung Bible na hawak-hawak ninyo na yan, that is the Word of God na tinatawag na Logos. Okay. Pero pag ito'y nangusap habang pinapakinggan mo or binabasa mo or minemeditate mo, ang tawag niya dyan is Rema. Yung nangusap, naging Rema. So yun yung kanyang description about the Bible or the Word of God. Meron ding talagang hindi naniniwala sa Bible. May isang known atheist na ang pangalan niya ay si Richard Dawkins, na isang professor sa Oxford University. At isa siya sa nagpapalaganap ng New Atheism sa mga universities. Pero very interesting, ang tawag niya sa sarili niya ay cultural Christian. Kristiyano siya sa kultura lamang. Pero sabi niya, I don't believe in the resurrection of Jesus Christ. I don't believe in the virgin birth of the Lord Jesus Christ. But I enjoy yung cathedral nila, cathedral ng mga Christians. I enjoy singing hymns. Umaattend siya sa gathering. He enjoyed, sabi niya, pero hindi niya pinapaniwalaan kung ano yung nasa Biblia, especially about miracles. Now, dahil doon sa mga confusion, may tanong sa next na slide. Does the Bible contain God's Word or is it God's Word itself? Pag ang una po yung pipiliin natin na the Bible contain the Word of God,
Ibig sabihin nun, may ilang portions na hindi Word of God. Okay? May ilang portion. Ang problem natin pag ganun yung view natin, paano natin i-determine na ito ay Word of God, ito ay hindi? Yung binabasa mo na iba, ito ba ay Word of God, ito ba ay hindi? May kwento yung isang Koreano dahil merong isang scholar na ina-assess niya kung sa palagay niya ito ay Word of God, ito ay hindi. So, yung paper na Bible, pag binabasa niya, pag sa tingin niya ito ay hindi Word of God, pinipilas niya at itinatapon. Kalaunan, numipis yung Bible, Old Testament and New Testament. Okay. Siya yung nagdi-determine kung ano yung part ng Word of God, ano naman yung hindi. Meron ding group of scholars na nagbobotohan sila, especially sa mga sayings or about the story of Jesus Christ. Ang tawag sa kanila is Jesus Seminar. Nagbobotohan sila kung ito ba ay totoo o hindi. Sila yung nagdi-decide kung alin dyan yung totoo at hindi about Jesus Christ, about the words of Jesus Christ. Okay. So nakita natin dito, magiging problematic yung view kung the Bible contains the Word of God. Ngayon, ang general view natin bilang evangelical Christians ay the Bible is the Word of God. Etong hawak-hawak natin, pinapaniwalaan natin na Bible, as a whole, ito ay Word of God. Can we say amen to that? Of course, nandyan yung word ni Satan minsan, word of man na nakasulat, kung ano man dyan, pero kasama yan sa sinulat ng Diyos. Ang ginamit ng Diyos para magsulat ay tao. Okay. Pero, moved by the Holy Spirit. Kaya ang Bible, tawag natin is inspired Word of God. Now, tingnan natin yung text natin at ito yung question natin. How is the transformative power of the Word of God described in Hebrews 4:12? Okay? Paano nidi-describe yung transforming power of the Word of God? Una, basahin natin sabay-sabay, it is alive. Okay? Very interesting kasi kung sa lesson natin sa school, may living things and non-living things. Okay. Pag may Bible halimbawa, saan natin i-classify? Living things or non-living things? Okay. Ilalagay natin sabihin natin, Bible yan eh. Non-living things yan, ano? Pero very interesting kasi ang claim ng Bible itself, the Word of God, hindi non-living but alive. Basahin natin ng sabay-sabay yung Hebrews 4:12. For the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Okay? So ang claim ng Hebrews 4:12, the Word of God is living. It is alive. Buhay siya. Sa ibang translation, the Word of God is quick. Mabilis. Hindi lang siya buhay, mabilis pa. Maliksi. So, yun yung description ng Word of God. It is alive. Now, sa next na slide, in Jewish thought, the scriptures were not seen as static text, but as living and dynamic expressions of God's ongoing revelation to His people, even to the next generations, even in our present generation. Alive siya sa tingin ng mga Hudyo at tayo mga Christians
Kasi nakita natin yung tinatawag ditong ongoing revelation to His people. Ang Biblia nangungusap noon pa man sa Old Testament sa mga Jewish people, and then nagkaroon ng New Testament, nangungusap sa mga Christians noon, hanggang ngayon, nangungusap pa rin. Can you say amen to that? Kaya buhay siya. God is not separated sa kanyang salita. God is alive and also His Word. Nagpapatuloy noon hanggang ngayon. Kaya habang nakikinig kayo halimbawa ngayon sa preaching of the Word of God, nangungusap po ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit yung nagpapaintindi sa atin para maunawaan natin ang Word of God. Next, ano yung isa pang description ng Word of God sa Hebrews 4:12? Basahin natin sabay-sabay. It is active. Okay, active. For the Word of God is living and active. Sa ibang translation, for the Word of God is quick and powerful. Right? So yung active dito, ine-emphasize sa ibang translation yung kanyang power. It's dynamic power. Now, sa next na slide, it is often associated with divine action and creative power that when God speaks, He fulfills. Or yung tinatawag natin sa Old Testament, Davar Yahweh or Davar Elohim. Davar is word. Ang example natin sa Genesis 1:3, and God said, Davar Elohim, let there be light, and there was light. Salita niya lang. Powerful. Sinabi niya, let there be light. And then nagkaroon ng light. So nakita natin dito yung history or understanding ng first century Christians, even yung Jewish Christians, about the Word of God na active. Very powerful. Pag nagsalita ang Diyos, nangyayari. Let there be light. And there was light. Davar Yahweh. Ang emphasis niyan, mga kapatid. Pag nagsalita ang Diyos, tinutupad niya. Ginagawa niya. Kaya pwede nating panghawakan ang mga salita ng Panginoong Diyos. Kasi tinutupad niya ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. Pag sabi niyang ililigtas ka, pag sumampalataya ka sa Kanya, gagawin niya yon. Gagawin niya. And then yung next na description, basahin natin ng sabay-sabay, it is sharper than a two-edged sword. Tingnan natin ulit yung text natin. For the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword. Pag tiningnan ko yung historical context ng two-edged sword, sa next na slide, usually yan yung mga pinagmamalaki ng mga Roman soldiers. Okay. Meron silang two-edged sword. Sabi natin, espada, no? Magkabilaan, merong talim. Kaya pag sila ay nakipag-away, whether pakaliwa o pakanan, pag natamaan yung kalaban, masusugatan. Pagkatapos napaka-sharp yung kanyang tusok, pag tinusok, patay. Diretso sa puso. Okay, matalim. Yan yung double-edged sword na pinagmamalaki ng mga Roman soldiers at that time. Pero sabi ng nagsulat ng Hebreo,
Hebrews 4:12, kung gaano ka talas yung double-edged sword, yung tabak, mas matalas ang salita ng Panginoong Diyos. Kasi, sabi niya dito, ang double-edged sword ng mga Roman soldiers, pwede niyang tusukin yung katawan. Okay, katawan. Kaya niya yung katawan. Pero itong Word of God, piercing to the division of soul and spirit. Grabe. Tumatagas, hindi sa katawan, kundi sa soul, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. So hindi physical na talim ang sinasabi dito ng Hebrews 4:12. Pero kung gaano kaya niyang i-convince yung puso para ma-convict sa kanyang kasalanan, sa kanyang mga intentions, mabago ang isang tao. Sa Book of Acts, nung nangaral sina Pedro, ang sabi doon, and they were cut to the heart. They were cut to the heart. Ganon katalas ang Word of God. And after that, they repented. Nagsisi sila. Mga kapatid, maraming nakaka-experience ng kapangyarihan ng Word of God kung paano nangungusap at binabago sila. Of course, kasama tayo. Can you say amen to that? Halimbawa, itong next slide, yung si Saint Francis of Assisi. Mayaman sila, negosyante, magulang niya. Nung siya na yung in charge at nagbasa siya ng Bible, nabasa niya yung kwento about the rich young ruler. Yung sabi ni Jesus Christ sa rich young ruler, go and sell your riches and give to the poor and come follow me. Very literal na sinunod niya. Yung kanyang kayamanan, ibinenta niya at ibinigay sa mga mahihirap. At sumunod siya kay Jesus Christ. Nangaral siya ng nangaral. At ginamit siya ng Panginoon. This was in the early church before the Reformation. Ito naman si Martin Luther, na isa sa mga nag-umpisa ng Reformation, sabi niya, sa kanyang pagbabasa ng Word of God, pag-meditate about the Word of God, sabi niya, night and day, I pondered until I saw the connection between the justice of God and the statement that the just shall live by his faith. Then I grasped that the justice of God is that righteousness by which, through grace and sheer mercy, God justifies us through faith. Thereupon I felt myself to be reborn and to have gone through open doors into paradise. Sa kanyang pag-meditate ng Word of God, sabi niya, doon siya na born again. At nabuksan ang paradise para sa kanya. Sa US, may isang si Charles Colson, nagkaroon siya ng issue at nakulong siya at na-impeach naman yung president, si Nixon, dahil sa wiretapping, Pero doon sa kulungan, may nagbasa sa kanya. Yung sinulat ni C.S. Lewis na isang British writer na pinapaliwanag about the Word of God. At doon siya na-convert at naging Christian. Itong si Charles Colson or si Chuck Colson nung nandun siya sa bilangguan. Nangusap yung Word of God na pinapaliwanag
ni C.S. Lewis. And then isinulat niya yung libro na Born Again. Yung libro naman na yon, nung si Ninoy Aquino Sr. ay nabilanggo din, ito yung kanyang binabasa, yung libro ni Charles Colson. Kaya nung namatay si Ninoy, ito yung assessment ni Charles Colson. Slain Philippine leader Aquino is a Christian martyr, says Colson. Yun yung assessment niya. Tingnan natin yung sinabi ni Ninoy. Sabi niya sa Pilipinas ay predominantly Roman Catholic at that time. Sabi niya, at that time hindi kami nagbabasa ng Bible. Pero sa kanya, nung nandun siya sa bilangguan, nabasa niya yung kay Charles Colson at nabasa niya rin yung Bible. Sabi niya, Ninoy related that in the desperation and loneliness of his search, God's answers came. The first was the paradox of power in a Christian's unmerited suffering. Ninoy found the answer in the life of Paul as mentioned in the Bible. As St. Paul put it, when I was weakest, I was strongest. When I was down on the floor in solitary confinement, that was when God, came to me. Then I felt strongest. Therefore, I have survived all my vicissitudes because I know there is a God, said Ninoy. Ninoy's second step into the other hidden realm of power and breakthrough was inspired by another renowned politician turned prisoner. As driven as Ninoy in his time, he was former U.S. President Richard Nixon's hatchet man and Special Counsel Charles Chuck Colson, Ninoy's look-alike. In his book, Born Again, Colson described how his implication in illegal wiretapping charges that eventually impeached Nixon broke him and brought him down on his knees before God. He decided to plead guilty and was sentenced to 1 to 3 years in prison. So makita natin dito, at kahit panoorin natin kahit sa YouTube, yung testimony ni Ninoy, kung paano niya nakilala ang Panginoong Diyos dahil sa pagbabasa niya ng libro na sinulat ni Charles Colson. Yung sa kapanahunan naman natin, ngayon, halimbawa, sa next na slide, si Manny Pacquiao ay very famous sa pag-emphasize niya about the Bible. My heart wants to read the Bible. Doon sa kanila, doon sa Jensen, nung nandun kami, ilang taon yung nakalipas, pre-pandemic, meron siyang pa-contest memory verse. Pag may memory verse, binibigyan niya ng 500. Kayo yung mga Muslim, sabi nila, pwede rin ba kami mag-memorize? Oo, kahit Muslim kayo, mag-memorize din kayo ng Bible, bibigyan ko kayo. Doon sa kanyang private beach, ginaganap. Kasi sa experience niya, sabi niya, nung binasa niya yung Word of God, doon nangusap. And then, nangusap ang Panginoon. Yung isang graduate natin sa PTS na pastor, siya yung ginamit din ng Panginoon, nag-Bible study sa kanila. At dahil sa Bible study, nakilala niya at ang kanyang pamilya, lalo ang Panginoong Diyos. Last time binanggit ko rin itong artista, si Rica Peralejo, nung ini-interview siya ni Tony sa Tony Talks, kung paano sa pakikinig ng preaching about the bleeding woman, na-convict siya. Yung mga medyo older people, kilala nila yan, kung paano siya napunta sa show business, later on kahit sa pagiging bold star, at kung sa pagiging pagsisigarilyo, pagkatapos alcoholic,
Pero dahil napakinggan niya yung bleeding woman na pinagaling ni Jesus, na-convict siya at naging Christian siya. Ito naman, si Henry C. Jr., yung anak ni Henry C. Sr., na may-ari ng SM. Sa kanilang pamilya, ito pa lang sa tingin ko yung Christian. Okay? Hindi ko alam yung iba pa, no? Pero ito talaga, testimony niya kung paano nangusap ang Bible sa kanya. Sa pagbabasa niya ng Bible. Kaya siya ay nabago ng Panginoong Diyos. Marami pang mga nagte-testimony kung paano sila kinonvict, binago ng Word of God. Nakita natin mga kapatid kung gaano ka-powerful ang Word of God. It is alive, it is active, it is quick, it is powerful. Ito naman, yung taga-Indonesia, mag-graduate siya sa PTS itong June. Kinuwento niya yung isang member sa church nila kung paano siya tumayo yung member na yon sa Word of God. Paano niya tinayuan ang Word of God sa kanyang trabaho. Dati, napakahirap, sabi niya. Napakahirap yon, pero dahil naging totoo siya, prinomote siya ng kanyang amo, hanggang sa prinomote siya, hanggang sa ginawa siyang manager. Dahil nakitaan siya kung paano siya tumayo sa katotohanan. Meron akong tanong, sabi ko, Lord, kung ang inyong salita ay very powerful, alive and active, bakit may mga nagkiklaim na mga Christians, kahit ang tatagal na sa simbahan, kinalakihan na sa simbahan, bakit makikita mo, bakit hindi nagbabago yung kanilang buhay? Bakit hindi ganon ka-powerful ang salita ng Panginoon sa kanilang buhay? Then, nakita ko sa Bible yung parable of the sower. Tingnan po natin sa next na slide. Nagkwento si Jesus Christ about the parable of the sower. Na merong 4 na lupa representing yung puso ng tao. At yung seed na itinatanim ng farmer, yun yung Word of God. Ngayon, yung seed nahulog sa pathway. Bubunga kayo yun, tutubo kayo yun, sa pathway. Ayon sa kwento ni Jesus Christ, may ibon, kinain. Kinain ng ibon yung Word of God. Yung ibon, representing Satan. So kahit powerful pala yung Word of God, pero kung puso ng tao ay semento, pathway, talagang wala. Hindi tutubo. Meron akong na-meet na isa na umattend sa church. After that, nakapagkwentuhan ako, kumusta? Anong natutunan mo sa preaching ng pastor? Wala eh. Ang napakinggan ko pagkatapos, nawala rin. Okay. Tinangay ng ibon, tinangay ng satanas. Okay. Yung isa naman na puso, ito yung sabi dito, stony. Too little depth. Kaya sa umpisa, tuwang-tuwa siya kasi narinig niya ang Word of God. Ang problem, pag dumating na yung mga trials, mga pagsubok sa buhay, nag-give up siya. Nalalanta siya. Kasi, hindi malalim ang kanyang ugat. Hindi pwedeng lumalim kasi nga mabato. Then meron naman yung nahulog
na Word of God or mga seed doon sa dawag. Ang representation ng dawag, ito yung riches of this world or worldliness. Dahil doon, hindi maka-grow yung Word of God. May isang engineer, siya yung nag-construct yung bagong building sa PTS, yung Jubaro Mission Center. Testimony niya, sabi niya, actually, kasama ako nung kabataan ko na nagmi-mission, nagbibigay kami ng Bible, nagpapakain kami sa mga mahirap, sumasama ako. Christian group yung kinabibilangan ko nung bata ako. Kaso nga lang, ako yung dawag, yung puso, na pawalay ako sa Panginoon. Naghanap ako ng kayamanan. At dahil doon, kinalimutan ko ang Panginoon. Pero itong pandemic, sabi niya, naaawa na lang yung aking pamilya sa akin kasi dahil sa ilang members ng kanya mga kamag-anak ay namamatay ng pandemic. At dahil doon, na-depress siya at parang nawawala na sa isip. Kaya dinadala siya sa ospital. Yung pamilya niya, takot na, sa kanila nakita nila yung tatay nila, wala na sa katinuan. Pero itong mga Koreano, na sila yung nagpagawa ng building na yon, dinadalaw siya at pinagpe-pray at binabasahan ng Word of God. Sabi niya, ang testimony ko, dahil doon, ako ay napagaling. At dahil doon, ako ay nagbalik loob sa Panginoon. At yung asawa niya ay talagang matinding Katoliko. Pero sabi niya, okay lang pastor, kahit dyan niya sa inyo. Okay na yan, kahit na lagi dyan sa inyo. Kaysa naman sa bumalik siya sa pagkakasakit. Yun yung sabi ng asawa. Hanggang ngayon, nagtutuloy siya sa kanyang negosyo at sumasama rin siya sa pag dumating yung mga Koreano at nagbi-mission sila, sumasama rin siya. Pero sabi niya, dati yung puso niya, parang yun yung dawag. Pero itong pang-apat na lupa, sabi dito, good soil. The Word of God, nahulog sa good soil. Lumago, namunga, sobrang dami ng bunga. Nung makita ko ito, sabi ko, yung Word of God is very powerful. Pero kung ito ay mahulog sa puso ng tao na mabato, o semento, o dawag, iba yung effect kesa yung good soil, ang puso niya. Kaya kung tayo yung halimbawa, ang puso natin ay mabato, or pathway, semento, or dawag, anong gagawin natin? Mag-pray tayo, Lord. Pwede bang gawin mong good soil yung puso ko? Sumasagot ang Panginoon. Wag po ninyo akong lampasan, Panginoon. I-bless nyo rin ako ng inyong salita. Mangusap din kayo para ako ay lumago. Gawin po ninyong good soil ang aking puso. Para yung power ng inyong salita ay aking ma-experience sa aking buhay. Can you say amen to that? And then nakita ko rin sa James 1:22, paliwanag ni James ganito, basahin natin ng sabay-sabay. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do.
Etong paliwanag ni James, kaya hindi lumalago yung iba, kasi nakikinig lang. Hindi naman isinasagawa. Okay? Kasi mapagpapala tayo, sabi dito, in what they do, in what we do. Napakinggan natin, and then isinasagawa natin. Kaya dito sa Joshua 1:8, basahin natin ng sabay-sabay. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So na-emphasize dito yung meditate and then careful to do. And then you will be prosperous and successful. Of course, prosperous and successful in the perspective ng ating Panginoong Diyos. Kanina inawit natin yung salita mo. And I think it's good na awitin din natin ngayon about the Word of God. Sabi dito, salita mo, panghahawakan ko, salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Awitin natin ito prayerfully. Nanawa ang salita ng Diyos, which is alive and active, sharper than any two-edged sword, talagang maranasan natin sa ating buhay. And lead us to the living Word na si Jesus Christ mismo. Katulad ng kasama sa awitin natin, ikaw ang salita ng buhay. Ikaw yung nagbibigay buhay.